Thank you, Lord. At atin pong gagawin ang ating declaration. Ready? I declare that God is bringing about new seasons of growth in my life. New doors of opportunity, new relationships, and new levels of favor are in my future. I have the DNA of a winner. I am wearing a crown of favor. Royal blood flows through my veins. I am the head, never the tail, above, never beneath. I declare I am equipped for every good work God has planned for me. I am anointed by the Creator of the universe. Every bondage, every limitation is being broken off of me. I will rise higher, overcome every obstacle, and experience victory like never before. These are all my declarations in Jesus Christ's name. Amen. Hallelujah. Pwede mo bang sabihan ng 5 tao, you are super blessed and extremely favored. You are super blessed and extremely favored. Maging ang makasama po natin via FB Live. Makakaupo na po kayo. Ohayo gozaimasu. Ayan po ang pagbati mula sa Japan. Yan. So praise the Lord. Marami pong salamat sa inyo pong mga panalangin. Naging matagumpay ang amin pong mission tour sa Japan from April. Kami po ay nag-flight ng April 18. Nakarating kami ng Japan ng April 19. At natapos po ang mission ng April 29. So, praise God. At ang atin po pag-uusapan sa umagang ito, hindi ko na po pakatatagalin pa, tayo po ay magtutungo sa salita ng Diyos because we value the Word of God. Amen. Alam niyo, meron po tayong 10 building blocks dito po sa Christ the Rock. Meron tayong mission, world evangelization, meron tayong message, the gospel, meron tayong method, disciple making, meron tayong machinery, the small groups, meron tayong means, the provisions of God, meron tayong motivation, our motivation is love, meron tayong ministry, the ministry of deliverance, meron tayong manual. Our manual is the Word of God, the Bible. Of course, meron pa pong dadalawang natitira. Our might is the anointing of the Holy Spirit and our model is none other than our Lord Jesus Christ. So I encourage all of you to memorize it by heart. Yan pong 10 building blocks. Bago po tayo magtungo dito sa Genesis chapter 22, ay let us declare our declaration ng Luke chapter 4, verse 18 to 19. At pwede ko bang tawagin si JC para pangunahan tayo sa ating declaration ng Luke chapter 4, verse 18 to 19. Palakpakan nga natin ang Panginoon sa buhay ni JC. Ayan. So, sabayan po natin siya sa declaration ng Luke chapter 4, verse 18 to 19. Okay, JC. Luke chapter 4, verse 18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the acceptable year of the Lord. Jesus Christ is my Lord. He is Christ the Rock. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Thank you, JC. Praise God. So bago po natin basahin ang Genesis chapter 22, we will be reading from verse 1 to verse 17. Medyo mahaba-haba po yan. Kasi hindi ko po alam kung
yung iba sa inyo, you are not familiar with Genesis chapter 22, but this is a popular part of the Bible. At ito pong Genesis chapter 22 ay nangyari po ito 1845 to 1842 before the birth of our Lord Jesus Christ. So almost 2,000 years, almost 2,000 years before the birth of our Lord Jesus Christ, ang Genesis chapter 22. So samahan niyo po akong basahin magmula sa verse 1 hanggang verse 17. Bear with me, mahaba-haba po ito, pero napakaganda po ng kwento nito. Verse 1. Sometime later, God tested Abraham. He said to him, Abraham, here I am, he replied. Then God said, take your son, your only son, Isaac, whom you love, and go to the region of Moriah. Sacrifice him there as a burnt offering on one of the mountains I will tell you about. Early the next morning, Abraham got up and saddled his donkey. He took with him 2 of his servants and his son Isaac. When he had cut enough wood for the burnt offering, he set out for the place God had told him about. On the third day, Abraham looked up and saw the place in the distance. Medyo malayo-layo yung kanilang paglalakbay. Inabot ng 3 araw. Verse 5. He said to his servants, stay here with the donkey while I and the boy go over there. We will worship and then we will come back to you. Abraham took the wood for the burnt offering and placed it on his son Isaac. Kaya samahan niyo po ako mga kapatid, pinaniniwalaan na si Isaac ay maaaring 15 to 20 years old para ipabuhat sa kanya, ilagay sa kanyang balikat yung mga kahoy na gagamitin para sa pag-aalay at aakyat ng bundok. Hindi maliit na bata ang kasama dito ni Abraham. Hindi ko ipapabuhat ang mabibigat na kahoy kay Noah o kay Judah na aakyat sa mataas na bundok. Pinaniniwalaan din na ang bundok na ito sa Moriah, ito ang Golgotha na pinagpakuan sa Panginoong Hesukristo. So ituloy po natin. Verse 6, Abraham took the wood for the burnt offering and placed it on his son Isaac, and he himself carried the fire and the knife as the 2 of them went on together. Isaac spoke and said to his father Abraham, Father? Yes, my son, Abraham replied. The fire and the wood are here, Isaac said. But where is the lamb for the burnt offering? So makikita natin, itong Isaac na to, nasa wastong gulang ng pag-iisip. Alam niya ang nangyayari, ang kanilang ginagawa. Abraham answered, God himself will provide the lamb for the burnt offering, my son. And the 2 of them went on together. When they reached the place God had told him about, Abraham built an altar there and arranged the wood on it. He bound his son Isaac and laid him on the altar. Ginapos. Remember, 15 to 20 years old. Kayang lumaban nito, kayang mag-resist. Pero ganun na lang ang pagtitiwala ni Isaac sa kanyang father na si Abraham. Verse 10, then he reached out his hand and took the knife to slay his son. Verse 11, but the angel of the Lord called out to him from heaven, Abraham, Abraham. Here I am, he replied.
Do not lay a hand on the boy, he said. Do not do anything to him. Now I know that you fear God, because you have not withheld from me your son, your only son. Abraham looked up, and there in a thicket he saw a ram caught by its horns. He went over and took the ram and sacrificed it as a burnt offering instead of his son. So Abraham called the place, the Lord will provide. Pwede ba nating sabihin, the Lord will provide? One more, sabihin natin, the Lord will provide. At yan ang pananampalataya natin sa ating pagde-declare, verbal declaration ng ating pananampalataya this year, the Lord will provide. Can I hear your amen? And to this day it is said, on the mountain of the Lord it will be provided. Verse 15, the angel of the Lord called to Abraham from heaven a second time and said, I swear by myself. Alam niyo po, yung angel na dito, ito po yung manifestation ng Diyos nung kaharap niya si Abraham. At ang sabi dito, I swear by myself, declares the Lord, Yahweh, that because you have done this and have not withheld your son, your only son, look at verse 17, blessing I will bless you, and multiplying I will multiply your descendants as the stars of the heaven, and as the sand which is on the seashore, and your descendants shall possess the gate of their enemies. Nangako ang Diyos. Kanino siya nangako? Sa kanyang sarili. Kaya ang sabi ng Book of Hebrews chapter 6 sa New Testament, sabi ng Book of Hebrews chapter 13 verse 13 to 14, for when God made a promise to Abraham, because he could swear by no one greater. Hindi siya pwedeng mangako doon sa isang mas hihigit pa. Wala nang hihigit kay Lord. Can I have your amen? He swore by himself, saying, surely blessing I will bless you, and multiplying I will multiply you. And because by faith we are all Abraham's seeds, because of our faith to the Messiah, because of our faith to our Lord Jesus Christ. Sino yung nandito ka ngayon, nagtiwala ka sa Panginoong Jesucristo, isinuko mo na ang iyong buhay at kinilala si Jesus Christ as your Lord and only Savior. Can I hear your amen? Bakit ko po yan tinatanong? Kasi may mga tao na naniniwala si Jesus Christ ay tagapagligtas. Pero isa sa maraming tagapagligtas. Pero ang itinuturo sa atin ng Biblia, si Jesus Christ ang tanging tagapagligtas. He is the only Savior, and if it is your faith, then you are seed of Abraham, partaker of the covenant, of the Abrahamic covenant. Meaning, nung sinabi ng Panginoon kay Abraham, blessing I will bless you, multiplying I will multiply you, that same promise is applicable to you. Sino dito nananampalataya, dumadalo yung pagpapala ng Diyos sa kanyang buhay? Can I hear your amen? Palakpakan nga natin ang ating Panginoon. Hallelujah! So, pag-aralan po natin, ang sabi sa Genesis chapter 22 verse 1, nung sinimulan ang chapter na ito, ang sabi, sometime later. Makalipas ang ilang panahon. Anong panahon ang lumipas? Alam niyo po ba na ang panahon ay lumilipas? Kaya at hindi na natin yan mababalikan. Kaya napakahalaga na ating iniingatan
ang bawat panahon, oras, araw na ipinagkakatiwala sa atin ng ating Panginoon. Pinag-uusapan po natin, binasa natin ang Genesis chapter 22, pero 10 years before. Pag sinabi po natin 10 years before, ang ibig po sabihin niyan ay Genesis chapter 12. Bakit ko po binanggit ang Genesis chapter 12, ang 10 years before? Kasi doon unang ibinigay ng Diyos ang kanyang utos at ang kanyang pangako kay Abraham. Actually, ang kanyang pangalan pa noon ay Abram. So assignment po nyo yan, kung hindi nyo pa po nababasa ang book of Genesis, sa chapter 12, doon unang ibinigay ng Panginoon kay Abraham ang kanyang utos, ang kanyang instruction, at ang kanyang mga pangako kay Abraham. Listen, si Abraham po noon ay 75 years old. Doon niya unang natanggap ang kanyang calling, ang kanyang panawagan. Alam nyo, na-realize ko, ang Panginoon walang pinipiling edad. Kahit ilang taon ka na ngayon, pwede kang tawagin ng Diyos at gagamitin ng Panginoon mightily for His kingdom. Can I have your amen? Mas lalo na. Kung ikaw ay bata pa lamang, namulat ka na, natanggap mo na ang mensahe ng mabuting balita, nagkaroon ka na ng personal relationship with God at nagpapagamit ka ngayon sa Panginoon, good for you. Praise the Lord. Natanggap ni Abraham ang pangako ng Diyos, ang calling, ang covenant at the age of 75. Ang kanyang asawa na si Sarai ay 65 years old. Kaya pala sa Genesis chapter 22 ang sabi, sometime later. Genesis chapter 22. May pangako ang Panginoon kay Abraham. Alam niyo po kasi si Abraham at si Sarai, 75 years old si Abraham, 65 years old si Sarai, pero sila ay walang anak. At nangako ang Panginoon kay Abraham, I will make you into a great nation. At para mangyari yun, ang ibig sabihin, nangako ang Panginoon ng anak kay Abraham at kay Sarai. At hindi lang 65 years old si Sarai, siya ay barren. Alam nyo, ganyan ang jablong kumilos. Kaya nga pinapanalangin natin ang mga bata. Ina-abort ng jablo ang future ng gawain ng Panginoon. Yung mga future leaders na gagamitin ng Panginoon mightily. Pagdating ng Genesis chapter 21, nagkaroon ng fulfillment yung pangako sa Genesis chapter 12. Between Genesis chapter 12 to Genesis chapter 21, 25 years. Ang ibig sabihin, 25 years, ilang taon si Abraham. Tinawag siya at the age of 75, 25 years later, siya ay 100 years old. Nung dumating si Isaac. Kaya ko po ito binabanggit sa inyo upang ma-appreciate natin ang Genesis chapter 22. Ang sabi, sometime later. Ano ba yung tinutukoy? Makalipas ang ilang panahon. Magmula sa Genesis chapter 12, pagdating ng chapter 21, dumating si Isaac, 100 years old na si Abraham. 90 years old si Sarah. Ang binabasa natin ay Genesis 22. Ang Genesis 22, yung Genesis chapter 21 at Genesis chapter 22, merong 15 to 20 years long span. Mahaba yon, yung Genesis chapter 21 at Genesis chapter 22. Kaya nung pinanganak si Isaac, pinaniniwalaan na siya ay 15
or 20 years old nung nangyari ang Genesis chapter 22. Ang ibig sabihin, between Genesis chapter 12 going to Genesis chapter 22, mga 40 to 45 years period. Sometime later. At anong sabi dito sa verse 1? Sometime later, God tested Abraham. Sino ang naniniwala dito sa buhay natin? May mga testing na nagmumula sa Panginoon. Baka yung katabi mo ngayon nakararanas ng matinding pagsubok. Pwede mo bang encourage, sabihan mo nga, kaya mo yan, kapatid. God tested Abraham in order to expand his faith and in order to bless him. God didn't test Abraham to find out what he would do. Hindi ba ang teacher, may marami tayong mga magagaling na mga guro dito. Kaya nagbibigay ng test, kaya nagbibigay ng examination upang malaman ng teacher, upang malaman ng guro kung ano ang gagawin, kung ano ang kakayanan ng student. Pero si Lord, hindi siya nagbibigay ng testing upang malaman ng kakayanan kasi alam ni Lord. God doesn't need to find out anything. He is omniscient. He is all-knowing. Pero bakit nagbigay si God ng testing? Kasi ang nais ng Panginoon, tumibay, lumago ang pananampalataya ni Abraham dahil nais ni Lord na siya ay pagpalain. Kaya ka binibigyan ni Lord ng pagsubok, kaya ka binibigyan ni Lord ng testing. Ang nais ni Lord, lumago ang iyong pananampalataya dahil gusto ni Lord, ikaw ay pagpalain. Pwede mo bang sabihan ng iyong katabi, kaliwa at kanan, bagay sa iyo ang buhay na pinagpala. Kaya pala ang sabi ng James chapter 1 verse 3 to 4, because you know that the testing of your faith develops perseverance. Perseverance must finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Nais ng Panginoon ang pananampalataya natin tumibay. Yung pagtitiwala natin sa Diyos lumago dahil ang nais ng Panginoon, ikaw ay mapagpala. Can I have your amen? Sabihin nga natin, thank you Lord. Ako po ay tatalon sa verse 5. Ang sabi po dito, He said to His servants, nung nakarating na sila, nakita, nasa region of Moriah na sila, nakita na ni Abraham yung bundok na tinutukoy ng Panginoon. He said to his servants, stay here with the donkey while I and the boy go over there. We will worship. Sabihin nga natin, worship. Alam nyo, ang month of May, ang atin pong theme ay full blast worship. At ang title ng topic natin sa umagang ito, authentic worship. Pag sinabi pong authentic, ang ibig sabihin nito, not counterfeit or fake, but original. Ang isa po sa na-enjoy ko sa Japan, the land of the rising sun, wala po akong nakita doon na counterfeit or fake. May mga ilang bansa na rin po akong napuntahan at may mga mabibili kang imitation, counterfeit, fake. Pero sa Japan, bawal ang counterfeit. At isa po sa nag-enjoy ako doon ako nakakain ng legit na ramen. Original.
from Japan. At doon din po ako nakakain ng legit na takoyaki. Mas masarap pala kapag ka original. At ang pag-uusapan natin sa umagang ito, introduction pa lang tayo, Lu, ha? Authentic faith. The term worship, because the topic is authentic worship, the term worship appears over 200 times in the Bible, in the King James Bible. Tingnan niyo po ako. Meron tayong tinatawag the principle of the first mention. Naalala niyo po yon, lagi nating binabanggit. Ano ang the principle of the first mention? Kung nais mong malaman ang isang salita, ang isang katuruan, ang isang konsepto, ang isang doktrina, mas mauunawaan mo, ma-appreciate mo siya kung pupunta ka doon sa unang pagkakataon na siya ay nabanggit. At alam niyo po ba na ang word na worship ay unang nabanggit sa Genesis chapter 22. At hindi ito patungkol sa music, hindi ito patungkol sa singing. Hindi ko po minamaliit ang pagtutugtugan, ang awitan, napakahalaga niyan. It invites, it attracts the presence of God. Amen. Palakpakan nga natin ang magagaling natin na worship team. Praise the Lord for their lives. Pero kung gagamitin natin the principle of the first mention, the word worship was mentioned for the first time in the book of Genesis chapter 22. At ano po ang ituturo sa atin ng particular chapter na ito about worship, about authentic worship? By the way, gusto ko pong sabihin sa inyo mga kapatid, worship is the only thing that God did not give us that we can give to Him. Lahat ng pwede mong ibigay sa Panginoon, ibinigay niya muna sa iyo. Hello? May mga pagkakataon na tayo ay nagbibigay sa Panginoon ng ating mga offerings, ng mga financial blessings, pero bago mo yan ibigay kay God, galing sa Kanya yan. Amen. Ibinibigay natin sa Panginoon ang ating kalakasan, ang ating talento, ang ating karunungan, ang ating husay, pero bago mo yan ialay kay Lord, galing sa Kanya yan. Worship lang ang hindi binigay sa iyo ni Lord na pwede mong ibigay sa Kanya. Because worship is exclusive for God. That is why, listen to this, worship is so precious. Worship is big deal to God. Kaya nga alam nyo, nung pinapasok ang Ark of the Covenant sa City of David, nagsasayaw si David, nakita siya ng kanyang wife na si Mika, at siya ay pinagsalitaan ng hindi magaganda. Alam nyo ang nangyari doon kay Mika o Micah, siya ay nabaog. Isinara, ang sabi ng Biblia, dahil sa kanyang ginawa, isinara ng Diyos ang kanyang womb. Because worship is big deal to God. Dito sa pinag-uusapan natin, the Lord commanded Abraham to sacrifice his only son, Isaac, whom he loved. Sinigurado ng Panginoon na hindi si Ismael, pero yung anak na minamahal mo, si Isaac. So anong matututunan natin sa authentic worship? First and foremost, biblically speaking, worship is your obedience to God. Kung titignan natin ang principle of first mention, the word worship was mentioned in the context of obedience. Ang pagsunod ni Abraham sa Diyos. Ano ba yung obedience? Obedience means doing whatever God asks, whatever.
Matindi nga yung inutos ng Panginoon kay Abraham. Ialay ang kanyang nag-iisa at ang kanyang mahal na anak. The promised child, the promised son. Obedience means doing whatever God asks without reservation or hesitation. You don't procrastinate. You do it without delay. Yan ang pagsamba. Yung susunod ka sa Panginoon without delay. May mga pagkakataon, maaari, meron kang mga questions, and I believe, ganun si Abraham. Lord, pinangako mo sa akin si Isaac, bakit ngayon pinapaalay mo sa akin? Tingnan niyo ang ginawa ni Abraham. Sa halip na siya ay magreklamo, sa halip na tanungin niya ang Panginoon, ang sabi ng verse 3, early the next morning, Abraham got up and saddled his donkey. Alam niyo, yan palang nais ng Panginoon. Kapag tayo ay nakatanggap ng utos sa Diyos, maaaring may mga katanungan tayo sa ating isipan, sa ating puso, hindi natin alam kung ano ang mga mangyayari sa mga susunod na pagkakataon, pero magtitiwala tayo kay Lord, susunod tayo sa Panginoon. Can I have your amen? God doesn't owe you an explanation or reason for everything He asks you to do. Understanding can wait, but obedience can't. Alam niyo, ang natutunan ko sa Panginoon, habang ikaw ay sumusunod, doon nasasagot ang mga katanungan. Instant obedience will teach you more about God than a lifetime of Bible discussions. You will never understand some commands until you obey them first. Look at this. Obedience unlocks understanding. Mas marami tayong matututunan mula sa Panginoon, mas maraming discoveries, mas maraming revelations sa tuwing tayo ay sumusunod sa ating Diyos. Tignan nyo ang nangyari dito. Pinapa-offer ng Panginoon ang anak ni Abraham, si Isaac. Pero dito sa verse 5, He said to His servants, stay here with the donkey while I and the boy go over there. We will worship. Nilagyan ko ng highlight. And then we will come back to you. Alam ni Abraham na pinapaalay ng Diyos ang kanyang anak. Alam niyo, pag sinabing offering, kasi may mga animal offerings noon, pinapatay talaga, sinusunog eh. Alam ni Abraham na gano'n ang mangyayari kay Isaac, pinapaalay ng Diyos, pero naniniwala siya, makakabalik silang dalawa. Hebrews chapter 11 verse 19, ito yung sabi, Abraham reasoned that God could raise the dead. And figuratively speaking, he did receive Isaac back from death. Mga kapatid, tingnan niyo po ako, hindi ka lalamangan ng Diyos. May mga pagkakataon, may hinihingi sa atin ng Panginoon ang feeling natin, paano na ako? Paano kung magkulang ako? Paano to mawawala na to? Hindi ka lalamangan ng Diyos. Amen! Anything you give up in worship, the Lord will return it to you in different forms. Multiplied. Can I have your amen? God can turn your test into testimony, your trials into triumph, your trash into treasure, your persecution into promotion, your poverty to prosperity. Kapag natutuhan nating magtiwala sa ating Panginoon. Can I have your amen? Isang halimbawa, mga kapatid, ay sa Job chapter 1. Sino dito ang nakakakilala kay Job? Si Job ay kilalang-kilala, siya ay tanyag. Si Job ay napakamatagumpay na tao. Pero dumaan siya ng matinding pagsubok
ang kanyang mga alagang mga hayop, ang kanyang mga ari-arian, at maging kanyang mga anak, lahat nawala, namatay, ninakaw. At ang sabi dito sa Job chapter 1 verse 20, then Job arose, tore his robe, shaved his head, and he fell to the ground and worshiped. Grabe! May mga tao, sumasamba kay God kapag ka-convenient mag-worship. Hindi muna ako pupunta ng church, meron akong parating na exam. Hindi muna ako pupunta sa church kasi napakadaming ginagawa, mga demand sa office. Gagawin ko muna lahat yan ng Sunday. Hindi muna ako mag-church kasi merong family reunion. Hindi muna ako mag-church kasi long weekend. Hindi muna ako mag-church kasi maglalaba ako. Pero itong si Job, nandun siya sa pagkakataon ng kanyang buhay, nagluluksa, namatay yung kanyang mga anak, nawala ang kanyang mga ari-arian, as in zero. Ang kanyang mga alipin, nawala lahat, zero. Ano ang kanyang ginawa? Hindi nagreklamo sa Diyos. Siya ay sumamba. May mga katanungan, pero siya ay sumamba. When you don't have the answers, you can worship and meet the answer. Amen. And who is the answer? God is the answer. Amen. Alam nyo ang nangyari kay Job sa huling bahagi ng Job chapter 42. Ang sabi dito sa verse 12, the Lord blessed the latter part of Job's life more than the first. He had 14,000 sheep, 6,000 camels, 1,000 yoke of oxen, and 1,000 donkeys. And he also had 7 sons and 3 daughters. At mas magagandang mga anak ang ibinigay sa kanya ng Panginoon. Kung ano ang nawala sa iyo, papalitan ng Diyos. Sabihan mo nga ang katabi mo, hindi ka lalamangan ni Lord. Pwede ba sabihin natin, hallelujah. Another example, Matthew chapter 15, verse 22. And behold, a woman of Canaan came from the region and cried out to Jesus Christ. Lumapit yung Canaanite woman kay Jesus Christ saying, have mercy on me, O Lord, Son of David. My daughter is severely demon-possessed. Itong Canaanite woman na ito, yung kanyang anak na babae, sinasaniban, ino-oppress ng masamang espiritu, hindi niya alam kung anong kanyang gagawin. Nandun siya sa desperate situation, mga kapatid. Marami dito mga single. Sa lahat ng mga dito, mga singles, can I hear your amen? Parang mahinang, amen. Bakit ako single pa? Alam nyo ba na ang isang magulang, ang isang traumatic na experience sa isang magulang, yung makita niya na may pangangailangan, yung makikita niya na nasa panganib ang kanyang anak, pero hindi niya alam kung anong gagawin niya, wala siyang magawa. Yung para bang hihintayin na lang ng magulang na mawala yung kanyang anak. Naalala ko yung aking kapatid, siya noon ay nagtatrabaho sa isang mall sa Manila. At kitang-kita niya doon, hindi ko na matandaan kung sa ilang palapag, yung tatay, kasama niya yung kanyang maliit na anak, nakakita ng kakilala. Hawak niya yung kanyang anak, nakakita siya ng kakilala niya, nagkwentuhan sila ng kakilala niya, nandoon sila sa may escalator. Ang ginawa nung batang maliit, humawak sa escalator, tinangay ng escalator. Nung tinangay ng escalator, nakita nung tatay na tinatangay na ng escalator yung anak.
Tinakbo niya yung anak para hablutin. Gabuhok! Gabuhok. Hindi niya inabot. Nakita niya na lang, bumabagsak yung kanyang anak. Kung po pwedeng tumalong ka na lang rin eh. Dito, yung nanay na ito nasa desperate situation siya at alam niya na kung merong makatutulong sa kanya, walang iba kung hindi ang kanyang Panginoong Jesucristo, si Jesus Christ. Narinig niya, nagpapagaling ng may mga karamdaman, nagpapalayas ng mga demonyo, lumapit siya. Subalit anong sabi dito, verse 23, But he answered her not a word. And his disciples came and urged him, saying, Send her away, for she cries out after us. Verse 24, But he answered and said, I was not sent. Ang sabi ni Jesus Christ sa kanya, I was not sent except to the lost sheep of the house of Israel. Itong magulang na ito, nanay, desperate, kailangan niya ng tulong, lumapit siya doon sa makakatulong sa kanya, pero siya ay nireject. Sino dito naranasan mo nang ikaw ay ma-reject? Alam niyo po, yung mga Canaanite at mga Israelites, hindi yan, they're not in good term. Yung Canaanite woman, para lumapit kay Jesus Christ, nilunok niya yung kanyang pride. Sino dito naranasan mo na, nilunok mo yung pride mo, lumapit ka dun sa tingin mo, ito lang yung makakatulong na sa akin, ito yung huling baraha ko, lalapit na ako sa kamag-anak ko, kahit anong marinig ko, humingi ka ng tulong. Alam mong meron siyang kakayanan. Pero ikaw ay reject. Napakasakit, Kuya Eddie. Pero anong ginawa ng babaeng ito? When she received rejection from Jesus Christ, look at verse 25, then she came and worshiped Him, saying, Lord, there's something about worship that it seems God cannot resist. Alam niyo po ang nangyari pagdating ng verse 28, then Jesus answered and said to her, O woman, great is your faith. Let it be to you as you desire. And her daughter was healed from that very hour. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Grabe ang kayang gawin ng worship. Kaya nga po ito, ang aking masasabi sa bawat isa sa atin, kung ikaw ay nasa point of desperation, hindi mo na alam ang gagawin mo, lahat na ay sinubukan mo, then bow down and kneel down to God. Not to ask Him for something, but worship Him. Just worship Him. Worship is all about obedience. At ang pinakahuli, dalawa lang po ito. Mary Lou, dalawa lang. Last but not the least, worship is our sacrificial offering to God. Principle of first mention, anong konteksto ng worship dito? Genesis chapter 22 verse 2, then God said, take your son, your only son Isaac, whom you love, and go to the region of Moriah. Ang hinihingi ng Panginoon, yung pinakamahalaga sa Kanya, yung Kanyang mahal, sacrifice Him there as a burnt offering. Sabihin nga natin, offering. Ito ang hinihiling ng Panginoon kay Abraham. Offering to God had to be the first and the best. Kanyan manghingi si Lord. It had to be the firstborn animal or the first fruit of the crops. God gets His share first because He is the most important. But it had to be the best. To bring God an inferior gift would say that one did not think much of God. For the quality of the gift indicates the value the giver places on the one
receiving the gift. Ganyan po ang offering. Yung halaga ng offering na binibigay natin ay pagpapakita kung paano natin pinapahalagahan yung pinagbibigyan. Oy, bibisita daw si Mayor dito sa church. Paghandaan naman natin. Pagpapakita kung paano mo pinapahalagahan ang binibigyan mo. What is your offering to God? Last example, dito po sa pinag-uusapan natin, merong grupo ng matatalinong tao, and praise God, dito sa Christ the Rock, napakaraming matatalino. Pwede mo bang sabihin ng iyong katabi, buti na lang matalino ka? Ito pong matatalinong ito, ang tawag sa kanila ay Magi. Makikita natin sila sa Matthew chapter 2. Ang sabi dito sa verse 1, after Jesus was born in Bethlehem in Judea. Ano yung after? 2 years after. 2 years after. Ito po. Ang sabi dito, after Jesus was born in Bethlehem in Judea during the time of King Herod, Magi from the east came to Jerusalem and asked, where is the one who has been born King of the Jews? We saw his star in the east and have come to worship Him. Kaiba ito. Hindi ito katulad ni Job na may pangangailangan. Hindi ito katulad ng Canaanite woman na may pangangailangan. Mayayaman sila. May mga title sila, may mga position sila, pero nagtungo sila sa Jerusalem to worship Jesus. Inaaral ko to. May mga pag-aaral na naglakbay ng 3 linggo ang mga Magi. Kung kayo po ay makakarating sa Promised Land, sa Land of Israel, may mga lugar doon na hindi safe mag-travel. Lalong-lalo na nung unang panahon. Meron pa pong konting iringan doon ngayon, but one day, I declare that we will go to Israel, Holy Land Tour, as a church. Can I have your amen? Lord, lahat ng amen, mararanasan nila yon. Itong mga Magi na ito, nagtungo sila sa Jerusalem to worship Jesus. Hinanap nila, ginabayan sila ng Panginoon sa pamamagitan ng star. Pagdating ng verse 11, and going into the house, they saw the child with Mary, his mother, and they fell down and worship Him. Then, opening their treasures, they offered Him gifts, gold, frankincense, and myrrh. Worship is all about our sacrificial offering. Itong mga Magi na ito, nag-sacrifice sila. Alam nyo, sa totoo lang, para makapasok ka dito sa Ciudad Real, sacrifice. Napunta nga dito yung mentor natin, si Bishop Ted. Ang layo pala sa inyo. Maghanap ka na ng lugar sa labas. Actually, meron naman tayong Jollibee sa may Redwoods. Mas-sacrifice pumunta dito. Sa totoo lang, mas masarap pumunta sa Jollibee. Sa Jollibee, may pa McChicken. Very accessible. Pero alam mo, yung katabi mo nagpunta dito, nag-sacrifice yan. Amen. Amen. At kinikilala ng Panginoon ang mga offering natin sa kanila. Pero alam nyo, magiging katanggap-tanggap ang offering natin. Hindi kailangan ng Diyos ang pera natin. Ang diablo naglalagay ng mali sa tuwing pinag-uusapan ng pera
sa isip ng mga tao, sa isip ng mga Kristiyano. Sasabihin ko na rin po sa inyo, hindi kailangan ng church ang pera mo. Kasi kung hindi ka magbibigay, tatawag si Lord, gagamit si Lord ng ibang mga tao upang tustusan ang kanyang ministeryo. Because this is the ministry of God. Amen. Magiging katanggap-tanggap ang ating offering kung ang unang iaalay natin sa Diyos ay ang ating mga sarili, ang ating mga buhay. Kasi kung naialay mo Hello. Alam niyo po, hindi magiging mahirap magbigay sa Diyos kung una mo nang ibinigay ang buhay mo. Can I have your amen? Ang sabi ng Romans chapter 12 verse 1, therefore, I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Kaya may mga tao, kaya may mga Kristiyano, hirap ibigay yung kanyang, ibalik sa Diyos yung kanyang tithe, hirap ibigay kay Lord yung kanyang offerings, yung kanyang honoring, kasi hindi pa talaga na ibigay yung lahat-lahat kay Lord yung kanyang buhay eh. Kasi kung naibigay mo na lahat-lahat kay Lord, kasino lang yung 10%, yung offering, naibigay ko na nga yung buhay ko kay Lord. Sa umagang ito, sa ating pagtatapos, baka narito ka ngayon, you need to recommit your life. O baka narito ka ngayon, hindi mo pa talaga naisuko ang buhay mo sa Panginoon. Let us worship Him, because worship is big deal to God. Tayo pong lahat ay tumayo. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Malakas na palakpak ng pagsamba sa ating Diyos. Hallelujah! Thank you, Jesus. Let us close our eyes. And before we end, let us make a commitment. We are not just hearers of the word, we are doers. We are believers and doers of the word. Hallelujah. Let us worship God by offering our lives to Him, by offering our bodies to Him. Worship God by offering your life, by offering your body to Him. Habang ikaw ay nakapikit, kausapin mo si Lord, gumawa ka ng pagsuko sa Diyos. Hindi ako pwedeng manalangin para sa iyo upang isuko ka sa Diyos. Ikaw ang gagawa niyan sa Panginoon. Kinakailangan mong iwaksi ang kasalanan, kinakailangan mong iwaksi ang lahat ng gawa ng dyablo sa iyong buhay, at kilalanin mo ang Diyos. Kilalanin mo si Jesucristo na Panginoon, tanging tagapagligtas ng iyong buhay. Isuko mo ang iyong buhay sa Kanya. And the Lord will reveal Himself to you. At kung anuman ang mga mawawala sa iyo, because of your commitment, because of your covenant, because of your worship to God, hindi ka lalamangan ng Diyos. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Lord, may you honor the recommitment, the commitment, the covenant of your people. At ang nais po namin, ikaw ay mabigyan namin ng pagsamba at maranasan pa namin sa aming mga buhay, especially this month, full blast worship. Turuan niyo po kami at tulungan na maibigay ang authentic worship para sa iyo. To you alone, all the glory and all the worship. In Jesus Christ's mighty name we pray. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon habang sumisigaw tayo ng hallelujah!